Hello guys! Welcome back to our channel. Today, parang napag-isipan ko na ito yung gawing content for today's video. Ano mo malalaman na siya yung right person for you? So, diba? Yun, pag-usapan natin yun. Kung paano mo malalaman partner, kung siya yung right person for you. So, this is the top 5 signs na siya talaga yung makakasama mo in your life. Number 1 sign is love find you in the most unexpected ways or moment. So, ito yung naisip ko na number 1 kasi dumarating talaga yung love of your life sa time na parang hindi mo naman siya kailangan. 'Di ba? Diyan siya darating yung time na hindi ka naman naghahanap ng boyfriend, saka naman siya darating. Pero pag naghahanap ka ng boyfriend, wala naman siya. 'Di ba? Basta, siguro, it has something to do na parang prepared ka na for, parang hindi mo pinipilit yung sarili mo, 'di ba? Kasi minsan, kapag parang gustong-gusto mo, you are desperate of love, parang yung love of your life, yung nawawala, hindi siya nagpapakita sa'yo. Pero pag alam mong buo ka na sa sarili mo, na parang okay ka na, you're at peace na, wala kang love life, dyan darating yung tamang tao para sa'yo, para sa buhay mo. Number 2 is no kilig factor. Okay, siguro marami yung magsasabi na, dapat may kilig factor kasi 'di ba, kung mahal ka ng isang tao, dapat may kilig factor yon. Pero naisipan ko na ganito kasi sa marriage na tayo hindi lang sa mag-jowa, partner in life ang pinag-uusapan natin. No kilig factor, siguro sa case namin parang ganun. Kasi pag no kilig factor kasi, parang you are living with tawag nito, in reality, hindi ka more on fairy tale. So, kapag hindi masyadong nakakilig yung mga bagay-bagay, parang nasa totoo ka talaga Parang totoong tao yun nandyan sa paligid mo, 'di ba? Kesa naman sa parang may flowers, may something like that. Pero parang hindi ka naman binavalue. Basta something na yung totoong tao para sa'yo, parang hindi naman kailangan talagang fairy tale lahat kasi you are living in reality. Number 3 is he fits the role. So, meron kasi akong friend before na parang inuuna nila. Hindi wala akong pinapangalanan parang marami na akong nakilala na ganito. Parang they are basing on emotions, parang more on kasi mahal ko siya kahit ganito na siya, mahal ko talaga siya, anong magagawa ko? But kailangan he fits the role, 'di ba? Kung mahal mo naman siya pero parang ibang uring asawa naman siya, 'di ba? Parang hindi ka naman mamahalin bilang feel mo nga siya pero he doesn't fit the role, hindi ka naman mamahalin bilang asawa. I think hindi siya para sa'yo. He needs to fit the role. Kung ang hinahanap mo ngayon is partner in life, kailangan magpakita siya sa'yo na ng pagiging asawa, 'di ba? So, nung nakilala ko kasi si Jason, ito talaga, very picky talaga ako. Kasi, iniisip ko, hindi na ako sa level na yung dati pang level. Nasa level na ako na to the next level. Tinignan ko siya, parang I assess him. Tapos sabi ko, parang nanghinayang siya sa dati niyang relationship sa live-in partner niya before, sa family nila sana. And dun ko nakita how much he values the relationship. Tapos, wala ko naisip na ganito yung gusto ko ng quality ng isang lalaki. Yung pinapahalagahan yung relasyon. Medyo ako kasi, talagang ipaglalaban ka talaga ni Jason. Talaga ipaglalaban ka niya until the end. So, ngayon, ganun yung gusto kong quality sa isang lalaki na hindi shallow yung pagmamahal niya sa'yo. He fits the role talaga of being a husband kasi ganun dapat talaga yung asawa, diba? And then, he fits the role of being a father kasi napaka-lovable, loving niya kay PJ. Tapos,
yun, he really fits the role. Kaya wag natin ipilit yung mga lalaki na toxic na, 'di ba, sa buhay natin because we love them. Hindi pwedeng ipilit yung mga bagay-bagay, lalo na kung hindi na siya nag-work, 'di ba? Number 4, he will not pamper you. 'Di ba? Kung titingnan kami ni Jason, parang nakakakilig. But he is not pampering me. He is not pampering me. Like, hindi niya ako ini-spoiled. And minsan nakakapanibago lang, diba? If you are from a relationship na pinapamper ka, tapos hindi ka niya talaga ipapamper. Like, kapag nag-iinarte ka, gusto mo something ganito, ganyan. Hay, ibang reaksyon yung makukuha mo, hindi yung parang in a way na parang gusto mo. So, he's not pampering me. Siguro kung siya yung para sa'yo, hindi ka niya ipapamper or i-spoiled, something ganyan. The 5th one is you will be in the same frequency. Parang pareho kayo ng frequency. Ibig sabihin, parang na-attract ninyo yung isa't isa sa frequency na yun. Kasi, ako ay breadwinner. Tapos siya, breadwinner din. And then, ako galing din ako from broken family. Tapos siya din, galing din siya sa broken family. And then, ano pa ba? I mean, Christian siya, Christian din ako. So, parang, kapag yung taong hinahanap mo is same kayo ng frequency, kusa siyang darating in your life. Kasi we are a frequency, we are vibrations. Sorry sa mga pinagsasabi ko, pero talagang na-attract natin yung mga taong katulad natin. So, I think katulad ko si Jason, kaya din na-attract ko siya, kaya din dumating siya in my life. Kaya yun lang yung 5 tips kung paano mo masasabi na siya na yung para sa'yo. And, ayun, minsan kasi yung taong magpapangasawa mo, hindi mo ine-expect na hihinto ka talaga sa kanya, tapos sasabay kayo sa isang journey in life. Na hindi mo ine-expect na siya pala yun. Na, basta, alam mo yun, na parang, bigla lang siya dumating, bigla lang kayo nagpakasal na, alam mo yan, hindi naman masyadong basta biglang, ito na yun. Siya na pala. Tapos, yun. Tapos, may share ko lang sa inyo is that, nyo kung sino yung mapapangasawa nyo. Kasi, it's a lifetime commitment. Hindi siya yung parang dahil gusto ko lang something ganito, pero it's for the long run kasi kasama mo siya sa buhay mo, matagal yun na journey. Kung parang everyday, parang burden na yung makita siya, diba? Mahihirapan ka kung more on sa kilig factor lang yung pinagpasayahan mo or dahil lang sa physical appearance lang, it's really shallow kasi mababurn out ka talaga, mahihirapan ka sa kanya. Pero kung emotionally 50% mahal mo siya and 50% then logically na talagang mabuti siyang tao. So, I think yun yung pinaka the best way na dapat mong gawin, and ito talaga is really a huge one. Minsan ka lang pipili, and isang beses lang talaga pipili ng mapapangasawa mo. So, galingan mo na kasi yung marriage kasi yun din yung magiging rason kung it will make or break you as a person. Kaya, yeah. So, choose the best one. Kung nandiyan na siya sa harapan mo, ang man siyang pakakawalan pa, diba? Kasi, minsan, mahirap nang pinakawalan mo yung tamang tao. Tapos, napunta ka lang sa maling tao, diba? Kasi, naniniwala ako na there are people din talaga na not for you. Although, galing tayo sa mga past relationships na gano'n, na something
we experience toxic relationships. But really, it's really part of the journey. Kasi kung hindi naman dahil sa toxic na relationship na yon, hindi mo makikilala ito na perfect man or woman na para sa'yo. So, medyo ang dami ko ng sinasalita. So, see you on our next video. Bye!